Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong last week ng February 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo Aquarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakin nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha, hindi yung negative. Warning po iyon para magkaroon din kayo ng idea kung mga bagay o sitwasyon na need to aware, change of decision o pwedeng mabago o maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang gusto mong marinig, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Okay. Tingnan muna natin, ano? Nandito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng mga pag-iisip sa isang bagay o isang sitwasyon mo sa buhay mo na parang gusto mo siyang ipursige, no? Yung bagay na yon o gusto mong tiyagain yung sitwasyon na yon. So nakikita ko sa mga bagay ka na naiisip na gusto mong gawin. Nagkakaroon ng mga pagpaplano na mga gusto mo ring aksyonan. Pero ang dami mong naiisip actually, no, sa nakita ko dito. Pero naguguluhan ka. Gusto mong i-pursue yung mga bagay o yung sitwasyon na to. Pero you try to make it balance. Ang sinasabi dito. Kaya may mga time din na nagkakaroon ka ng pagkukontrol sa sitwasyon na maaring yun yung nakakapagpapa-disappointment sa iyo to success. Sa iba sa inyo is nakakaramdam daw kayo ng mga pagod o nararamdaman nyo na yung pagod sa kapag-iisip, sa kaiisip, or may mga sitwasyon na kapagpapapagod sa iyo. No? Andun kasi yung pagod. Sa nakikita ko sa iyo dito, magkakaroon ka ng mga may mga papers and documents ako na nakikita sa iyo. Pwede mga asikasuhin ka na papers and documents kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. And then also is, yung iba sa inyo is merong ikaw, ito, or someone, no, baliktarin mo na lang, is may tao na nakatataas or may tao na mataas na kakausapin mo. O nakakataas sa'yo or may basta nakakataas sa'yo or ikaw ang kakausap or siya yung kakausap sa'yo, vice versa. Sa iba sa inyo is merong mahalaga o importanteng sitwasyon sa buhay mo na nakapagbibigay sa'yo ng lungkot o disappointment. Pwedeng may isang taong mahalaga talaga sa pwedeng tao 'yon, 'di ba? Pwedeng sitwasyon 'yon. 'Yon ang nakikita ko dito. And then also may bully, ano? May nakita akong bully situation. May mga biglaang magaganap o mangyayari. Sa nakita ko 'to, may malalaman ka raw katotohanan. Sa isang taong malapit sa'yo. Or sa isang taong pwedeng may tao makikipag-communicate sa'yo o may mga tao magkakaroon ka ng partnership or commitment na may malalaman ka sa kanya. O may sasabihin siya sa yung news, information, or magkakaroon siya sa'yo ng clarity. Yun. Tapos pwedeng malungkot ka doon. So may ganun eh, no? Sabi niya, ay ate, halimbawa, ate wala ako maibabayad sa'yo, di makakalungkot talaga yun, di ba? Nakapag-communicate nga siya, nagkaroon nga kayo ng connection, pero wala pala siya ibabayad. Example ko lang yun, no? And iba naman sa inyo, yun naman, magkakaroon naman mga gathering, no? Sa nakita ko dito. Iba dito, meron akong nakitang departure. Sabihin, either may mga travel, ako na nakita malayo o malapit dyan, may mga travel situation, magkakaroon ng mga gathering situation, or may mga collaboration, joy, creativity, or celebration, cooperation. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Bakit nagkakaroon ka ng frustration? May tao na magbibigay sa'yo ng
frustration. Ay, pero ang daming tao. May parating sa'yo na may haharapin kang mataong lugar or meron ka mga i-work it out na sitwasyon to success. Pero ang daming tao ako nakita. Tingnan natin, Aquarius. Pwedeng nasa public place. 10, 22, 33, 36, 20. Meron kang Gemini, Scorpio, Sagittarius, Libra, and Aries. May mga sitwasyon ka daw na, na naiisip pero nalilito ka. No, gusto mong ma-achieve ito or nahando yung point na gusto mong makamit yung pareho lang yun, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Kaso, nalilito ka ata dito sa iba sa inyo. Kaya nagkakaroon ka na pag-isolate. Sa iba sa inyo, tandaan mo na sa'yo si Susie, Ibig sabihin, lahat ng answer, solution, destination, and fulfillment is nasa sa'yo talagang kamay. Ikaw ang magsususi nun. Nasa sa'yo na ang desisyon. Mag-go ka ba or hindi? Gagawin mo ba or hindi? Mag-a-action ka ba or hindi? And yun ang nakikita ko dito. May mga kasiyahan ako na nakikita sa'yo. And also, ay kasi birthday mo ba? Birthday mo pa ba? Kasi birthday mo. Happy birthday pala ha, Aquarius ha. Belated, happy birthday in advance. Kaya pala sabi ko, parang may kasiyahan, gathering and kasiyahan. Yan, may mga kasiyahan, papuri ako na nakikita sa'yo. Yan baka dahil yun sa birthday mo rin. And then also, may mga tao na magbibigyan ng pagmamahal or may mga marireceive ka, ganun. And also, iba sa inyo is may mga outdoor situation. Pwedeng may mga outdoor kayong pupuntahan. Pwedeng may mga public place or nahandun yung mga iba sa inyo is maybe you are networking. Ay may mga mas maraming, hindi ko alam kung sikat ka ba or maraming mas makakakilala sa'yo. Nandun sa point na yun. Yung mga outdoor and there's a group of person ako na nakikita. Pero hindi ko lang alam bakit may nai-stress ako nakikita, nakakaramdam ng burden. Sa iba sa inyo is may malaking problema o may malaki kayong pinoproblema this time. Pwede na doon sa point o may dadaanan kayong problema o pag-iisip o kalungkutan o may mga duty to do things kayo na nasa inyo kasi yung susi. No? Kaya maaaring nandun kayo sa point na yun. Sa iba, sa inyo, mag-ingat na lang kayo. Also, this a warning. Pwede makaka-receive ka lang ng information, communication, or news no, dito sa sitwasyon. Or pwedeng sa'yo ito or sa iyong mga malalapit sa'yo. May mga biglaang magaganap o mangyayari. There's a danger situation. May mga accident ako na nakikita sa'yo. Mag-ingat na lang kayo. Warning lang naman yun, no? And then also is may mga doctors, hospital, surgery, ako na nakikita sa iyo. Pwede mga papacheck up, pwede na doon sa point na yun. Mag-ingat ka sa mga matutulis, matatalim na bagay o mga corner situation, kung ano man yan, na makapagpapasugat sa iyo sa nakikita ko. Pwede na doon ka sa point na hindi ka makapag-desisyon sa buhay mo kasi hindi mo alam kung kakaliwa ka ba o kakanan. Pwede na nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan o mga multiple choices in life. Pero mag-ingat pa rin kayo sa travel ha. Yan, sa mga kahit naglalakad lang kayo, nagta-travel kayo, malayo o malapit yan, or someone who's connected sa iyo. Pagdasal-dasal niya. Basta always have faith ang sinasabi rin dito. May mga pagpaparaya. Ako nakikita sa iyo, pwedeng ikaw ang magpaparaya or someone is magpaparaya, may mga separation or may mga decision making ka daw na gagawin. Okay na, kailangan mo nang gawin. Yun. Sabi dito. Alam mo, actually dito sa'yo, may mga mag-a-unlock sa'yo eh. Kaso ang hindi ko lang maintindihan, parang hindi ka makapag-porso. May mga mag-a-unlock sa'yo. Sana mag-porso kayo, no? Kasi nasa iyo naman yung susi. May mag-a-unlock sa'yo, may mga open of destination, yun. May mga mag-o-open sa'yo. Sa nakikita ko sa'yo ito. Ikaw ang mag-o-open o may mag-o-open or may mga mag-o-open na opportunities sa'yo.
Basta nasa sa'yo yung susi, ha? Energy niya. Energy ni Aquarius. Mag-ingat kayo. Kung kailangan nyo magpa-check up kayo or someone is connected sa'yo. Energy niya. Baksak agad, universe. Ay, ano ba yan? Hala, pareho, oh. Ay, hindi pala. Magkahawig lang pala. Ano ba yan? Naloka ko dun, ah. Joke. Okay, energy mo. Energy mo is nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na nafufukusan, nado yung focus and committed mo dun sa sitwasyon na yun, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. And then also is, may mga i-work it out ka daw na sitwasyon this last week. Yan. Siguro may mga mamasterin ka, papracticein ka, may mga i-develop ka, ganyan. May mga kukumpunihin ka, may mga actionan ka, mga ganon. Yun na nakita ko dito sa'yo. Also, energy mo, it's good naman siya sa nakikita ko sa'yo dito, no? It's good. Energetic. Energetic and hard work energy yung nakikita ko sa'yo dito. Siguro may mga pupuntahan ka lang na mga, okay, ano yun? Mataong lugar na doon sa point na yun. O meron ka mga kakausapin, o may mga taong kakausap sa'yo, na mga taong mahalaga sa'yo. Pwedeng magulang mo, pwedeng mga anak mo, or pwedeng kapatid mo, or yung mga who's connected sa'yo. Halimbawa, kung palasimba ka, ganyan, yun ang nakita ko sa inyo. Iba sa inyo kasi ano kayo, you are a nurse, doctor, healer, teacher, servitude, alliance, or nagsisilbi, yung nagsisilbi kayo sa simbahan, mga ganyan. Napaka-very religious kasi nung iba rin sa nakita ko. Hindi yung spiritual. May mga spiritual kayo na karunungan. Kumbaga, nandun din yung malakas din yung intuition ng iba, no? Sa iba sa inyo. It's more energetic. Nandun din yung point na you enjoy the reward of success because of the effort na binigay mo talaga. Nandun din yung disiplina mo this time, ano, pagdating sa sarili. Ang hindi ko lang maintindihan sa'yo is may mga bagay pa rin na makapagpapabattered sa'yo. Dito, Umaga ay may mga sitwasyon na magkakaroon ka pa rin ng choices. Nandito siya talaga, no? Choices. Pag-iisip when it comes to directions in life or mga bagay na gustong i-pursue o gustong aksyonan. Para kay Aquarius. Parating po kay Aquarius. Uy, galing, dalawa. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo is may magtatapos. There's an end of a cycle happen into your life. There's an ending of a cycle. Sa iba sa inyo is may mga aayusin daw kayo o may mga babaguhin or something renewal situation ako na nakikita sa iyo. Sa iba naman, may mga transformation happen. Yan. Pwedeng may mga itatransform kayo sa sarili nyo o may mga itatransform kayo na isang sitwasyon in life. Pwedeng nando sa point na yun. Yun na nakikita ko. O may mga bagay na kayo na umpisahan. Pwedeng nando sa point na yun. Kumbaga, ibabalik mo yung dating ikaw. Ibabalik mo yung dati mong alindog. Babae ka man o lalaki. Pwedeng basta kung ano man transformation yung gusto mong gawin sa sarili mo. No? Yun na nakita ko. Also, parating sa iyo is there's a good news. Yan, may mga good news, happiness, may mga valuable things, pwedeng marireceive mo, may mga papasok na pera or valuable things na matatanggap o marireceive mo, ganyan. Diyan doon din yung, sabi ko nga kanina, is may travel. Pwedeng you're thinking about something travel, malayo man o malapit yan, or nandun yung point na may tao na in a distance na magkakaroon ka ng connection sa kanya. Pwedeng ko-connect ka sa kanya or ko-connect siya sa'yo.
Pwede nasa probinsya, kalapit baryo, o nasa ibang bansa. Sa iba naman sa inyo is meron kang naumpisahan na isang sitwasyon sa buhay mo na gusto mong tapusin na. Meron ka ikakagulat or ikakashock o ikabibigla na isang sitwasyon sa buhay mo. Diba dito, tatahakay ng bagong direksyon sa buhay? May tatahakid daw kayong bagong direksyon sa buhay niyo. Iba dito nagkakaroon ng pagpaplano. Siguro you're planning for a travel, pwedeng by the summer, ganyan, within the 2 to 3 or summer or March, pwedeng ganon. Or basta medyo may mainit na sitwasyon. Mainit siya. Pwede mag-travel ka sa mainit na place o kaya sa Pilipinas, diba, travel din. O kaya may mga o kaya nasa malamig ka pero gusto mo pumunta sa mainit. Mga ganong sitwasyon. Vice versa. Malayo o malapit yan Magkakaroon ka ng iba sa inyo no? Yung iba sa inyo mas more kayo magkakaroon enlightenment when it comes into your intuition. Mas lalo siya mag-enlighten. May iba dito may psychic abilities no? May hingi ng tulong o may tutulungan ka. Vice versa. Kasi hindi ko binagat yung pangalan mo. Yan, may pagtulong. Vice versahin mo na lang May iba sa inyo is may mga tao kayong makikilala na bago or yung iba is mahalagang tao makikilala. Magkikita-kita para na dun. Kasi anak ko nandito siya sa kamay. Hindi ako makagalaw. Kaya nakaganyan lang ako. Sinusundo na ang ate nyo. At naku po, tulugan na daw. Kaya natin, dapat iwasan. Aquarius. Parang magkakaroon ka na o connection sa isang babae. Pwedeng kakausapin ka niya or may ibibigay sa sayo or isa siya sa mahalaga sa buhay mo na magkakaroon kayo ng pag-uusap related to success, happiness, or isa siya sa makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Pwedeng gano'n. Pwedeng may marireceive ka sa kanya na ikasisiya mo. Ganyan. Or pwedeng isa siya sa kausap mo when it comes to travel, malayo o malapit dyan. Dapat iwasan ni Aquarius. O mga mapag-uusapan lang. Baby! Chang? Ano anak si Baby Chang? Dapat iwasan. Aquarius. Okay, dapat mong syempre mapanghinaan ka ng loob, no? Iwasan mo na mahata ka ng nakaraan. Iwasan mo yung, alam mo yung hindi mo mahalin, alagaan, o mahalin, alagaan, or inurture yung sarili mo. Iwasan mo yung magpabaya o magkaroon ng mga pagpapabaya. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mo na aksyonan. Natabaan pa ng buntot yung ulo ko. Aksyonan, gusto mo itama mo na. Kung gusto mo na action, kumilos o magdesisyon ka na. No? Iwasan yung mga tao na makasarili or ikaw makasarili, iwasan mo yon. O yung mga taong bitter, iwasan mo rin yon. O being a bitter, iwasan mo rin yon. Siyempre yung tama rin, o yung mga taong tamad, yan, yung ma-stagnant ka sa isang sitwasyon, iwasan mo yon. And then iwasan mo yung mga tao na hindi marunong tumupad sa kanilang mga pangako, ganyan, they've broken a situation, iwasan mo sila. Yung kung may mga sad memories na naganap o nangyari, siguro let it go na lang, move forward, don't be stagnant. And yung mga tao na mapagpanggap, mapangling lang, iwasan mo sila. Or kung ikaw ito, wag mong gawin, no? Yung basta palagi ka magtatrust sa intuition mo, always try to make it balance. Kailangan mong timbangin ang mga bagay o sitwasyon para hindi mag-mess, no? Or hindi maging pangit yung outcome. Yung mga tao, being or yung mga tao exaggerated, o mga tao na
pagtatampo-tampo, yan, iwasan mo rin yan, o mga tao matampuhin. Yung mga tao na narcissist, love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sino man tong love na to? Love, Aquarius. Uy. Nalo. Okay, when it comes sa love, balasahin ko nga. Sa single po, balasahin ko muna para makuha. Sa mga single dyan, aba, meron niya. Isa, dalawa? Sa iba sa inyo? May makikilala ka raw? Sa iba dito hindi ko alam kung ano, bakit ganito yung energy niya. Maaring itong tao na to is a leader? Para may pagka-leadership siya, or maybe this is a boss, or pwedeng sa iba dito is mas bata to sa'yo. No, yun na nakikita ko dito. Or vice versa. Sa mga single dyan. Kasi may sinasabi ditong pagtulong. Hindi ko alam kung itong tao na to is matulungin, or ikaw ang tutulong sa kanya, o nagkakaroon na kayo ng conversation itong tao na to. Pwedeng ganun. Pero may taong parating sa'yo. Yan, puro nyo yan eh. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Ate, good ba siya? Dito sa nakita ko, good siya, pero may nangyari sa kanya. Pwede nagkaroon ng... Pwede rin kasi ikaw to eh. Kasi hindi ko nang binagkit yung pangalan mo eh. Dito sa energy na ako kasi may nagtapos sa buhay niya. Pwede nagkaroon na siya ng breakup, and then single na siya ngayon. Pwedeng ganun. And then nagkaroon siya ng attraction sa'yo. Yung mga ganun sitwasyon. Pero may sinasabi sa universe na awareness, hindi ko alam why. Ibig sabihin, mag-ingat ka pa rin, no? Kasi may sinasabi yung angels mo dito na lalo na kung mas bata to sa'yo o bata to sa'yo, kailangan mo rin daw na mag-put boundaries. Maganda naman talaga, di ba? Awareness din ang kailangan. Ay, ba't matanda? Pwede ikaw itong matanda o may mas matanda na makikilala mo. But sabi dito, you need to be aware ha. Kasi may mga sitwasyon na conflicted. Ibig sabihin, yung makikilala mo na tao na to, pag nagmadali ka at nag-impulsive ka, may complicated situation. Pwedeng, kasi dapat mo kasing alamin muna, di ba? Kailangan mo muna alamin yung sitwasyon. Ang sinasabi kasi, you need to put boundaries sa kanya. Kasi pwedeng nandun yung point na nagkakausap kayo, tapos maling akala, kala mo gusto ka, hindi pala. Oh my God, nakakahiya talaga yun. Yun naman talaga nakakahiya. Diba? Nakakahiya talaga yun. Diba, kaya inaakala mo, gusto mo ako nito, tapos nagparamdam ka, ay, oh my God, nakakahiya yun. Kaya sabi dito, dahan-dahan lang. No? Kumbaga, kailangan mo i-evaluate yung mga bagay o sitwasyon. Kailangan mo daw mag-trust sa intuition mo. Huwag din pabigla-bigla. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, oo, kasi nahandun yung, isa kasi sa inyo immature, no? O handun yung pagiging player, a very controller situation. Nagkaroon ng pagbabago na sa sitwasyon. Ginawa naman yung isa sa inyo ginawa talaga yung lahat pagdating sa relasyon to, pero dumating talaga yung ending. Tiray pa nga ayusin yung relationship, pero hanggang sa dumating talaga yung ending. Sa nakikita ko, nagkaroon kasi ng attraction with someone, or nahando yung point na nagkaroon ng mga pagkalito na sitwasyon, nagkaroon ng frustration, nagkaroon ng mga pagsisisi ang isa sa inyo, nagkaroon ng pag-let go talaga. Medyo masakit nga, yun ang nakikita ko dito. Pero kung ikaw yung nagsisisi, hindi mo naman kailangan magsisi na, no? Or nahadula yung naiisip o nagkakaroon lang ng pag-isolate. Pwede kung kayo is nagkahiwalay nito, maaaring itong tao nito is this time is nagkakaroon siya ng frustration sa buhay. May pinagdadaanan siya. Kung kayo naman is in the relationship na walang third party, handa naman yung excitement situation when it comes in this connection. Ang hindi ko lang alam kung isa sa inyo talaga is nagpapakatotoo. Kasi, maaring nagkakaroon, hindi totoo ate, mahal niya ba ako? Ha? Sabi ko, hindi ko alam. Wala kasi ako siguro, mahal mo siya.
siguro mahal mo siya. Pwede kasi na try mo kausapin siya. Something hiding. Yun ang nakikita ko dito. Puwedeng puwedeng puwede kasi nag-away lang kayo, gano'n. Kaya nakita ko na medyo may konting hindi ko nakita yung love, pero nandun naman yung excitement ng isa sa inyo, 'no? Hindi kasi siya love actually. Dito sa sitwasyon, hindi, eh. Siguro kung matagal na kayo gano'n talaga, 'di ba? Kasi minsan 'pag matagal na medyo nagfe-fade yung love, mga gano'n. Kung may third party, oo, meron na meron. Kasi there's a person na nagla-lie, manipulative, cheater, backbiter, backstab, or nagbe-betray talaga 'no, sa nakikita ko dito. Kung sinabi niya sa'yo na nagkahiwalay na sila, it's no, nagkaroon uli sila ng pagbabalikan itong taon na 'to kasi hindi matanggap ng isa na magkakahiwalay sila at ayaw pumayag kumbaga na dun sa point. Eh, sinasabi na gusto ko 'tong ayusin o gustong ayusin muli yung connection sa may mga third party. Pero sana huwag kayong mag-end, pero nasa sa'yo yun kung gusto mong i-end or kung gusto mo magtiis, why not? 'No, isa kasi dito controller, manipulative, or siya dapat ang masunod, nandun sa point na yun. Pero kayo naman, buhay niyo naman yan, 'di ba? Why not? Alam mo may nagmamatiyag. Puwedeng ikaw yung nagmamatiyag or someone is may pagmamatiyag. Money ni Aquarius. Anak siya tumatin eh. Mga anak ko. Mga anak ko, nakadikit na sa akin, kala mong magnet. Siya tumatay, madamada. Ato mo, siya to ne. Okay, when it comes sa money mo, you try to make it balance any situation into your life. Kumbaga, nandun naman yung kasiyahan, nandun yung satisfaction and reward na nakukuha mo pagdating sa pera mo. Hindi ka naman ay empty kahit paano. Yun nga lang siguro, may mga sitwasyon lang na unfinished na connected ang pera sa'yo. Yun, pwede may mga nag-block na sa'yo or may mga hindi ka na nakausap o nilak mo o nilak ka nila, hindi ka na nakausap ng mga tao na to. Ayaw nila makapag-cooperate o makapag-communicate. Yan. Naku, lalo na kung may mga utang talaga, di ba? Ang hirap talaga niya. O nando yung point na walang mga kasiguraduhan na sitwasyon na connected ang pera. But, yung iba sa inyo is nandun talaga yung reward and success pagdating sa mena. Kumbaga nandito ka sa point kasi may mga bagay ka na gusto mong aksyonan o may mga bagay ka na gusto mong itama pagdating sa pera, may mga tao ka na gusto mong kausapin, connected ang pera, nandoon sa point. You value your money sa nakita ko, no, sa'yo dito. Gusto mo nga, talagang nahata ka nung nakaraan pagdating sa money. Yun ang nakita ko sa iba. May nakakapagpapahatak sa'yo. May financial problem yung iba. So, iba dito, there's a hardship situation. Siguro, mga nakaraan na to. Yung mga hindi nagbayad siguro sa'yo. Tingnan natin advice. So, iba sa inyo, maaring nahandin yung travel situation, na maaring pagkakagastos sa inyo pagdating sa pera. Yun. O kaya is may tao na hihingi sa'yo na, Ma, pwede ba ako mag-travel? O Papa, pwede ba ako mag-travel? Pwede ba dagdagan mo to? Mga ganun. Tingnan natin. Advice. Anak siya tumatin eh. Okay, when it comes sa advice, umiwas ka sa mga tao o sitwasyon na makapagbibigay sa'yo ng frustration. Umiwas ka at huwag kang makisawsaw sa mga chismosang palaka, no? O mga chismosang marites na nasa paligid mo o kung sino man yan. O kung ikaw yung founder, ay nako po, isang malaking kamalian nga yan, no? Iwasan mo yung mga tao na gagamitin ka lang. Iwasan mo yung mga tao na dishonest, ganyan. When it comes sa'yo, huwag ka mapanghinaan daw ng loob, sa nakita ko to. You need to follow your heart in a good way. Be creative sa mga idea mo to make it reality, ang sinasabi rin dito. And move slow. Ibig sabihin, slowly but surely. No? Kumbaga, kailangan mo rin kasi ng patience sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Tulad na sabi ko kanina, diba? Sorry, yung throat ko sa love, diba? Yun, ganun daw. You need to be patient muna and slowly
no? Para hindi ka rin hindi ka rin mag-mess sa mga bagay-bagay. Kailangan sa'yo, lakasan mo lang din loob mo, katapangan, tibay, katatagan. Gamitin mo daw yung iyong wisdom o yung karunungan mo sa buhay mo. Kasi alam ko na marami ka na rin naman na pagdaanan sa buhay. And mag-focus ka lang sa sarili mo. Kung minsan napapagod ka na, gusto mo mag-rest, mag-vacation, malayo, malapit, gawin mo daw. Kailangan mo rin ng mental peace, mag-recharge, mag-rest, take time space sa sarili mo. Kung kailangan mo mag-rejuvenate ka. Try to meditate or magpahinga ka lang kahit nasa bahay mo, no? Kailangan mo rin kasi yun sa nakita ko para bumalik yung iyong lakas sa nakikita ko sa iyo dito. And syempre, enjoy life. Ang sinasabi dito, you need to enjoy life. Na doon yung point na minsan, alam ko naman na ginagawa mo yun, di ba? Kumbaga, try mo rin na makipag-cooperate sa mga tao na mas magiging same page kayo, ganyan. Labas-labas, go out, take coffee, lakad-lakad kung kinakailangan, and more on focus. You need more on focus. And hindi ko naman sinasabi na maging masama kang tao, but sinasabi rin dito na piliin mo yung mga tao na bibigyan mo ng kindness or tulong man yan. Pero hindi ko sinasabi na damutan mo sila o sungitan mo sila ha. Kumbaga, balancing. No? Balance lang. And more on patient ang sinasabi dito. Arigatou namaste. God bless.